Magandang araw po ulit sa inyo mga ka-Health Matters at sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po ulit sa inyong paboritong health podcast kung saan ang kalusugan ng bawat Pilipino ay laging bida. Ito po ulit ang inyong doktong at napakagandang episode po ngayon kasi isang bagong banta sa ating kalusugan ang tatalakayin natin. Hindi man ito kasing laki ng pandemya tulad ng COVID noon pero dapat pa rin natin paghandaan. Ito po yung Mpox o dating tinatawag na monkeypox. So bakit nga ba pag-uusapan ito sa buong mundo at bakit dapat tayong maging alerto dito sa ating bansa? Ano ang pagkakaiba nito sa ibang sakit na dinaanan natin tulad ng COVID at paano natin poprotektahan ang sarili at ang ating pamilya? Pag-uusapan po natin ito ngayon at kasama po natin ang ating paboritong infectious disease specialist at isa po sa mga unang humarap tuwing may health emergency. Kasama po natin ngayon si Dr. Bernard Demot. Doc Bernard, good morning at magandang araw ulit sa iyo. Okay. So, good morning, Doktong. Good morning po sa ating mga tagapakinig at manonood. So, masaya po akong makasama kayo ulit at makapagbahagi ng mahalagang impormasyon para sa kaligtasan nating lahat. Okay, Doc Bernard, simulan po natin sa pinakasimpleng tanong tungkol dito sa Mpox. Ano ba talaga itong Mpox at bakit bigla itong naging issue dito sa Philippines? Okay. So, ang Mpox ay isang viral infection na dulot ng monkeypox virus. Kamag-anak ito ng smallpox or sa mga, ano ba, quiet generation at saka yung generation Ayun. after X, yung generation X. Familiar pa sila doon, no? Yung variola virus, okay? Oo. So, na-eradicate ito noong 1970s, no? So, actually, same din sila ng vaccine na ginagamit. So, dati sa mga bahagi lang ito ng Africa, okay? Nakikita itong monkeypox or ngayon nga, pinangalanan ng Mpox. At nakapasok na ito no sa ating bansa noong 2023. Naitala ang unang kaso dito sa ating bansa. Okay, so international traveler pala itong virus na 'to. So, pero Doc Bernard, dapat ba tayong kabahan dito sa Mpox virus na 'to? So, katulad ng ibang pandemya, no, hindi natin kailangan magpanik, pero kailangan po nating maging mapagmatya. Nagsisimula ito sa mga imported cases initially, okay? Pero ngayon, may naitala na, no, na tayong local transmission, lalo na sa mga lugar na matao, Mhm. malapit sa physical contact. Doc Bernard, napakaraming curious dito 'no. So, paano ba talaga nakakahawa itong Mpox? Baka may mga paraan ng, hawaan na hindi alam ng karamihan. So tama po Doktong 'no. So nakakahawa ang Mpox 'no, primarily through skin to skin contact 'no. Pagka may kayakap, halik, sexual contact Mhm, 'no, at pati yung paggamit ng mga parehong gamit tulad ng tuwalya o bedsheet, linens 'no. mhm. Puwede rin ito kumalat sa droplets kapag malapitan ng usapan o may ubo ang may sakit. Pero ito ay hindi madalas 'no na alam, puwede rin itong maipasa, okay, sa pinagbubuntis 'no ng isang nanay o sa kanyang anak during delivery. So, delikado ito lalo na sa mga Hindi ba newborns. siya airborne, Doc Bernard? Ah, Technically hindi siya Hindi airborne, siya airborne. oo, katulad ng COVID-19. Okay, Doc Bernard, nabanggit mo kanina na puwede rin i-transmit ito sa pagbubuntis, maita-transmit nila ito sa kanilang newborn. Paano ito kung first trimester siya nagkaroon or maililipat ba niya yan sa baby niya? Gano'n, Doc Bernard, paano yun? Okay. So, may tatlong instances, okay, na puwedeng mahawa 'no, si baby ng isang mother, okay, na positive for Mpox. So, either during pagbubuntis, okay, during panganganak, at saka during 'no, napanganak na niya and then nagpadede or nagpasuso si mother, okay. So, pagka first trimester, obviously matagal pa yon 'no. Likely nag-recover na 'no, si mother doon sa kanyang Mpox. Pero 'pag si nanay or si mother ay nagkaroon ng Mpox, towards the end 'no, ng pagbubuntis or dun sa third trimester, dun siya nagkaroon ng lesion or dun siya nahawa ng Mpox. So, doon nagkakaroon ng chance 'no, na mahawa si baby. So, kahit, normal delivery or cesarean Cesarean section? section 'no. Kung during, pagbubuntis, yes 'no, during sa last trimester. Pagka pinanganak na, mas mataas ang risk pagka
vaginal delivery. Okay. Pero pagka kunyari, cesarean section siya, pero pinadede pa rin or pinalatch on si baby during delivery. So pwede pa din mahawa, no, si baby ng Mpox. Okay. Okay, so Doc Bernard, kung may mga pasyente po tayo na may mga, may rashes ako, saan ako pupunta? Diretso ba ako sa outpatient or sa emergency room ng BGH? Okay. So may triage po tayong sinusunod, okay? Lalo na nung lumabas no itong Mpox na ito. So ang mga pasyenteng nagpapakita ng sintomas ng Mpox kagaya ng nabanggit kanina, rashes or lagnat or lymph node or lymph adenopathy, natatriage po sila sa ating ER and then dinediretso po sila sa ating Delta Emergency Room or sa ating Infectious Disease Emergency Room. Doon po ina-assess po sila no ng ating mga doktor, okay, ng posibilidad, okay, kung ito ba ay Mpox or ibang sakit. Kung sa tingin no ng doktor na nag-a-assess siya ay may Mpox, itong mga pasyenteng ito ay ina-advise, okay, na mag-undergo ng PCR testing. So, yung PCR testing po, usually ini-involve po ito ng swab, okay, nung lesion mismo. Okay? Either kukuha nung parang balat or sinaswab, no, yung parang may crater na area nung lesion, no, or nung rash. And then yun po ang sinasubmit natin, no, sa laboratory, no, para hanapin kung meron bang Mpox. Ngayon, para sa mga pasyenteng inaantay pa yung swab result, no, ito ay ina-advise, no, sila ina-advise na mag-isolate muna gagamit ng mask and then iiwasan, no, na makipag-contact muna, no, sa ibang tao. Bagong term to sa akin, ano ba itong tinatawag na clade? Same ba ito ng variant? First time ko ito narinig eh. Okay. So yung clade, parang iisipin natin ito sa COVID-19 or sa SARS-CoV-2, no? Na parang variant, okay? So may dalawang main na clade ang Mpox. Yung clade 1, no? Yung Congo Basin na clade at yung clade 2, yung West African. So yung clade 1, siya yung nagsisirculate primarily sa Africa. And then nung 2022, meron yung clade 2, siya naman yung kumalat, no, sa ibang parte ng bansa ay ng mundo. Okay? So kasama dito yung Europe, Canada, tsaka America. So yung clade 2, siya yung hindi masyadong nakakamatay, pero mabilis siyang nakakahawa. Ganun naman usually no, ang mga virus. Ayaw nilang mamatay syempre yung host nila, pero gumagawa sila ng paraan para mas mabilis silang makahawa. Okay? So parang part yun ng kanilang evolution. Okay? So dito sa Pilipinas, clade 2. Okay? Specifically yung clade 2B ang predominantly nagsisirculate. Mas contagious. Yes, Tama, mas no? nakakahawa Mas po siya, nakakahawa. pero less ang mortality or nakakamatay. Okay. So, Doc Bernard, paano natin malalaman kung Mpox na nga yan? Ano-ano yung mga senyales o mga palatandaan? So usually, ang isang tao no, na nagkaroon ng contact sa isang positive na Mpox patient ay magkakaroon ng sintomas 1 to 3 weeks no, after ng exposure. So ano yung mga mararamdaman ng pasyenteng ito? Nagkakaroon siya ng lagnat, so fever, pwede rin magka-chills, no? Magkaroon ng sakit ng ulo at katawan, pagkapagod, okay? At syempre yung pinakakilala, no, nakikita natin ito sa ating mga social media, pagkakaroon ng rashes, no, na nagsisimula, depende kung saan ang point of entry or kung saan siya nahawa. Kung sa oral sex, pwedeng sa bibig, okay? Kung anal sex, pwedeng sa puwet. Or pwede din sa skin, no, kung saan nagkaroon ng contact. Okay? Ang mga pasyenteng may Mpox, nadi-differentiate namin siya sa mga pasyenteng may chickenpox or sa smallpox dahil karamihan sa kanila, no, aside sa rashes, is nagkakaroon ng lymph node. So kung nagkaroon sila ng rashes sa mukha, kakaroon sila ng swollen lymph nodes dito sa leeg, okay? Kung dito sa kamay, pwedeng dito sa kilikili, or kung sa genital area, ang kanilang rashes, pwede din, no, dito sa kanilang singit. Okay? Sa mga buntis at bata, no, or immunocompromised, lalo na sa may mga HIV, pwedeng mauwi, no, ang Mpox sa mga komplikasyon tulad ng pneumonia, encephalitis, at secondary, no, bacterial infections. Okay. So, Doc Bernard, kumusta naman ang mga actual cases dito sa Philippines ngayon? Noong 2023,
unang na-detect, no, dito sa Pilipinas, yung unang kaso ng Mpox. So, pero madalas noong 2023, ito ay mga imported na kaso. Pero sa kasalukuyan, meron na tayong local transmission or local clustering, no? So mataas ang risk sa mga urban areas na siksikan. So mababa pa rin, no, ang kabuang bilang, pero mabilis itong kumalat kung hindi tayo mag-iingat. So may mga protocol na po ang DOH, no, kung paano madedetect ang sakit, katulad ng PCR testing sa mga piling ospital. So kasama na dito, no, dito sa Baguio, ang Baguio General Hospital, capable na po tayong mag-test, no, for Mpox. At case tracking, no. So eto makikita natin nung nagkaroon ng surge or pagtaas, no, ng mga kaso dito sa ating lokalidad, dito sa Baguio City nung January at February, no, kung saan nagkaroon ng pagtaas ng kaso ng Mpox dito sa atin. So luckily, no, itong mga kaso ay mild lamang, okay, at wala naman pong namatay sa mga kasong ito. Magandang balita naman yun. So, anong mga aral ang makuha natin mula dun sa COVID at iba pang pandemya na pwede nating gamitin para labanan itong Mpox ngayon? So napakarami po, Doc, no? Una, yung maagang aksyon, no? So dapat mabilis ang reporting at tracing natin, okay? Pangalawa, syempre collaboration. Hindi lang ito trabaho, no, ng mga healthcare workers. May obligasyon ng ating LGUs, ang mga school, no? At saka mga private organizations na dapat sila ay magtulungan, okay? Pangatlo, public communication. So labanan natin ang fake news at ang stigma, no, na nakaagapay dito sa sakit na ito. Importante rin ang training ng mga healthcare workers. So mas maraming testing centers katulad nung COVID-19, no? Siyempre importante din ang pagpapabakuna. Sa kasalukuyan, ang pagpapabakuna ay hindi pa, no, available sa atin. Pero ito ay available na para sa mga high-risk individuals sa ibang bansa. So sino ba yung mga high-risk individuals? Kasama po dito yung mga men having sex with men, okay? Yung may mga multiple sexual partners, okay? Kasama din po dito yung mga healthcare workers, no, na nangangalaga sa mga Mpox suspects at saka Mpox positive cases. Kasama din dito yung mga researcher, okay, na nagre-research ng virus na ito. Doc Bernard, wala bang bakuna rito ng Mpox dito sa Philippines? So sa ngayon, okay, wala pa po tayong bakuna, no, ng Mpox. Ang mga bansa, okay, na nagro-roll out ng Mpox vaccination ay ang US, Canada at mga European countries. Okay. So, paano naman tayo, Doc Bernard, paano tayo makakatulong sa pag-iwas nitong Mpox? Paano natin siya makokontrol? Okay. Simple pero epektibong mga pamamaraan. So, una, dapat alam natin kung ano yung sakit. Dapat alam natin kung ano yung mga sintomas ng sakit na ito at agad po tayong magpatingin or magpakonsulta. So, iwasan po natin ang close contact, no, sa may mga rashes or may mga lagnat. Okay? Panatilihin natin ang hand hygiene at i-disinfect ang mga gamit, no? Especially yung mga gamit or areas, no, na commonly ginagamit ng mga tao, okay? Yung mga doorknobs, yung mga flush ng toilet, okay? So kung high risk ka, katulad ng nabanggit ko kanina, magtanong sa health center tungkol sa bakuna, okay? Huwag matakot, no, mag-report, no? Mas mabilis ang aksyon, mas maiiwasan ng hawaan. At pinakaimportante po, labanan ng stigma. Kahit sino po pwedeng tamaan ng sakit na ito. So, Doc Bernard, karamihan naman ng mga Mpox natin siguro ngayon, mild lang naman, ano? So, bakit kailangan pa rin nating magpabakuna? So, kahit mild lang ito, no, para sa iba, no, delikado ito para sa mga vulnerable groups. Ganon din katulad ng COVID-19, no? May mga mild, pero may mga nagkakaroon ng severe or yung iba namamatay pa. Okay? So, yung bakuna, nagbibigay ng proteksyon laban sa malubhang sakit. Tumutulong ito para mapigilan ang pagkalat, no, sa community at critical ito para sa mga healthcare workers at close contacts. So ligtas din ito, no, para sa mga buntis at sanggol. Ang two-dose series, no, ng Mpox vaccine ay nagbibigay ng pinakamataas na proteksyon. So, Doc Bernard, paano natin naman masisiguro na protected pa rin tayo? Okay. So ang mga sumusunod ay kailangan nating i-observe, okay? Ito yung health combo na tinatawag natin. So una, nabanggit yung pagbabakuna kung ito ay available na. Pangalawa, panatilihin ang good hygiene.
iwasan ng contact sa mga may sintomas, agad magpatingin kung may mga sintomas ka na. So lahat ng ito, simple pero powerful, no, na paraan para tayo ay iligtas, no, sa pagkakaroon ng So, okay, mpox. marami po tayong natutunan, ano, Doc Bernard, tungkol dito sa mpox na to. So, ready na ba tayo kung sakaling may susunod na outbreak? Gaano tayo kahanda? So kaya po natin ito, no, Doc, no? So basta tuloy-tuloy ang investment, no, ng gobyerno at saka ng private sector sa surveillance, community awareness, at rapid response syempre. Mm. So mas handa tayo. So tandaan natin ang MPAX ay isang wake-up call. Huwag natin sayangin, no, ang mga leksyon na ating matututunan sa sakit na ito. So, dami nating natutunan ngayon, ano? Maraming salamat ulit sa iyo, Doc Bernard, at sa mga ano, napakaklaro at very meaningful ang ating naging discussion po ngayon. So, sa mga ka-health matters po natin, tandaan, health matters talaga at mahalaga po kayong lahat. Kung may natutunan po kayo, please paki-share po itong episode na to at mag-subscribe na rin po at ipadalangin yung mga tanong para sa mga susunod nating kwentuhan. Muli, stay safe, stay informed, and stay healthy.